Hi plant people! Good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So, ayan guys, marami tayo ditong mga propagation. So, ginawa ko to kahapon, yung iba. Medyo na sprayhan ko dito guys yung iba kasi yung dati natin na nasa malaking pot, ginawa ko guys, niripat ko sa ganito. Yan, sa medyo maliliit kasi yung malaki natin na pinaglagyan nito, naisipan ko na lang na pagsamahin doon yung apat natin na dugong. Yan, pinagsama ko doon yung apat natin na dugong para magkaroon ako guys ng space doon sa patungan ko ng aking mga carunculate succulents dahil wala na talaga akong space na mapaglagyan ng mga succulents na dapat ay full sun yung marireceive nila. So, kaya naman ginawa ko, pinaglilipat ko na lang yung mga propagation natin ng Mendozae at pinagdalawa ko sila guys. So, nagkulang yung cuttings natin ng Mendozae kaya nanguha ako ulit ng cuttings sa ating mga dating Mendozae, sa mga mother plant natin. So, meron na tayo ngayong tatlong pot ng Mendozae na na-propagate. And dito naman guys, nilagay ko na dito yung Mendozae natin na nasa pink pot. Doon yan guys sa labas ko nilagay. So, dahil nga nasa sunburn yung mga Mendozae na kinakat ko, na pinapatong ko sa kanya kasi mainit doon sa area na napaglalagyan ko, kinuha ko na lang at dito ko na lang siya nilagay para dito guys, shaded lang sila. Ayan, yung mga Mendozae natin guys na tinanim sa malaking pot before, so ito sila. Hindi sila guys na paano kasi dito nakakatanggap sila ng morning sun and shade lang kapag tanghali. So bright light lang yung natatanggap niya. So tama lang yon lalo na bagong tanim lang sila. So hayaan ko muna sila dito guys para makapag roots at hindi sila ma-sunburn kasi ngayon guys ay sobra na talagang init. Summer na talaga, pa summer na. So ayan, ito naman guys, yung marinade. Kasi gusto ko rin magkaroon ng marinade sa white pot na ganito. So, yung marinade na, pinropagate ko dun sa green na pot, ginawa ko guys, nilipat ko din dito. Ayan, naglagay din tayo ng name. Ayan, dito ko sila nilagay para hindi nga sila ma-sunburn. Tapos, nanguha ulit ako guys ng, cuttings doon sa, mother plant natin ng sedum burrito, tsaka ng donkey style. So, yan yung nakuha ko. Pinagsama ko sila dyan, guys. So, dyan ko lang din muna sila. Tapos, ayan, naka-recover na yung ating variegated trailing jade. So, mahaba na sila. Kaya ginawa ko, nag-propagate ako ulit. At dyan ko siya nilagay. Ayan. Tapos, syempre, hindi makakalimutan yung ating favorite na Aron P. Ayan, guys. Ang tataba, guys, ni Aron P. Oh. Yan yung Aron P na nandun sa, sa oblong pot na propagation ko. Tapos, ayan, ang tataba nila dun guys. Kaya ginawa ko, kinat ko na naman siya para, magkaroon ulit ng baby, yung mother plant. So, medyo matangkad na kasi sila guys. Tapos, yung ghost stick ko guys, pinagkakat ko na rin kasi, di ba nasira yan ng manok. Ang pangit na niya tingnan. So, ginawa ko, kinat ko na lang para magkaroon siya ng mga new baby. So, papakita ko guys yung kinuhanan ko nito. Nandito siya. Ayan, nandito oh. Ayan. Tingnan nyo guys. So, kalbo na sila kasi at nilagay ko na doon sa white pot natin. So, nagpaparami ako guys ng Aron P kasi gustong gusto ko din siya guys. So, ito, hindi ko alam kung bakit ang lalaki nung Aron P natin dito. Nung kinuha ko naman yan guys, hindi naman yan sila ganyan kalaki. Pero, nung lumaki siya dyan guys, ay sobrang lumago talaga sila. Kaso lang yung dito may bacon kasi yung nandyan banda kinain yun ng uod na matay. Ayan. Dito naman pala guys, yung ating Venemosome na mother plant. Kanina hindi ko na naipakita sa inyo. Maaga kasi ako dito guys. Nagdilig ako ng ating mga pechay. Tapos yung iba din natin ng mga succulents diniligan ko. So, ito yun guys, yung mga baby, kinuha ko na guys, oh. Ayan, kasi yung mother plant niya guys, pumapangit. Yupi-yupi na yung, niya, yung rosette niya kasi lumalaki na tong mga babies niya. So, ginawa ko, kinat ko na lang. Tapos, ang dami niya kasi guys, mga flower stalk. Yan, kahit tinanggal ko na yung flower stalk niya, hindi pa rin siya na, natutuyo.
hindi siya natutuyo. Ayan, may mga leaves kasi siya. So, kinuha ko yung, mga leaves sa pinakapuno, tas kinat ko. Yan, para ito, itatry kong i-air dry and itatry ko din siyang itanim. Baka sakaling magkaroon siya ng baby. Ayan, so, yan, dito ko muna nilagay. Yan, dyan ko muna nilagay. So, meron tayong nakuhang 4 babies. Ayan, 1, 2, 3, 4. Tapos may flower stalk tayo na 3. Yan, 3. Ito 2. Tapos ito 1. Yan. So, ito hindi ko pa siya nalilinisan. So, papakita ko sa inyo yung mother plant niya. Nandito guys yung mother plant niya. Yan. Dahil nag-rearrange tayo, nandito na ulit yung ating mga ganitong succulent. So, ito yung update pala guys sa floridity na kinuhanan natin ng mga baby. So, ito yun siya. Ayan o, medyo nagiging okay na yung rosette niya guys, diba? Yan, lumiit siya kasi diba ang dami niyang babies na nakuha natin sa kanya. Kaya talagang yung energy niya napunta dun sa mga babies niya para lumaki. So, kaya naisipan ko talagang tanggalin na yung mga babies niya para mapalaki natin siya. Yan, so ito guys yung yung Benemosome natin na kinuhaan ng mga baby. So, ayan, diba guys, pangit na niya kasi ang dami niyang baby. So, yung rosette niya ay yupi-yupi na siya. Tapos yung leaves niya ayan no. Ayan. Tapos yung ibang guys, leaves dati ayan no, nilagay ko diyan. Ewan ko kung mabuhay siya pero tatry ko siyang ilipropa. Ayan. So ito kapag tumagal-tagal nagaganda din ulit yan guys kasi makakapag-grow na yung rosette niya ng maayos. Ayan, kagaya nito, nagiging okay na siya. Ayan, susunod kong kukunin na baby ay ito guys, oh. Yan, ito si Agaboid Red Tips. So, 2 yung baby niya. So, papalaki-lakihin ko lang muna ng konti guys. Tapos, tatanggalin ko na rin yan. Yan, meron ako nakuha dyan nung bagong bili ko kasi yan guys. Dati, meron niyang isang baby. So, nandito yung baby niya guys. Ayan, nandito oh. Ayan, lumalaki na yung baby niya. Maliit lang yan before guys. So, ngayon lumalaki na. Yan si Agaboid's Red Tips. Yan. So, that's all for today's video guys. Yan. I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. So, yung mga babies na yun guys na nakuha ko pala guys sa Benemosome ay i-air dry ko muna, saka ko na yun guys tatanim kapag meron na tayong pot and then meron na tayong soil mix kasi wala na akong soil mix. So, yung mga pinagkatan ko naman pala guys, hindi ko pala nasabi sa inyo, yung mga pinagkatan ko, pinagkuhanan ko ng babies and yung kinuhanan natin ng cuttings ng RNP ay hindi muna natin yun babasain mga 1 week. Para hindi sila ma-stem rot kasi may sugat sila. So, yun lang po. Bye-bye and see you on my next vlog.